Magandang araw, malalakbay! Ngayong araw, sasamahan ka namin sa isang maikling paglalakbay pabalik sa gitnang panahon. Isa itong mahalagang yugto ng ating kasaysayan ng Europa na tumagal mula taong 476 hanggang 1453. Ang panahong ito ay tinatawag ding Dark Ages, pero hindi lang ito tungkol sa digmaan o kadiliman o kaguluhan. Maraming mahalagang pagbabago ang naganap dito sa aspektong pamalaan, relihiyon at lipunan. Pag-uusapan natin ngayon ang 5 pangunahing aspeto ng panahong ito: feudalismo, manorialismo, krusada, paglakas ng simbahang Katoliko, at banal na Imperyong Romano. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang feudalismo ay isang sistema pampolitika na umiiral noong gitnang panahon. Dito, ang hari ang pinakamataas. Namimigay siya ng lupa sa mga maharlika o lord bilang kapalit ng kanilang katapatan at serbisyong militar. Ang mga lord naman ay mga basalyo na tumutulong magpatakbo ng lupa. Sa pinakailalim ay ang mga serf. Ang mga serf, mga karaniwang tao o magsasaka na nagtatrabaho sa lupa para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa feudalismo, ang kapangyarihan ay nakabase sa dami ng lupa. Ibig sabihin, mas marami kang lupa, mas mataas ang katayuan mo sa lipunan. Kasama ng feudalismo ay ang manorialismo, ang sistemang pang-ekonomiya sa panahong ito. Ang manor ay isang malawak na lupain na pag-aari ng isang lord. Sa loob nito, matatagpuan ang bahay ng lord, mga bahay ng magsasaka, simbahan, bukirin at minsan ang mga gilingan. Ang mga serf ay hindi alipin, pero nakagapos sila sa lupa. Hindi sila makakaalis sa manor kung walang pahintulot ng kanilang lord. Dito rin ginagawa at kinukuha ang lahat ng pangangailangan tulad ng pagkain, tela at kagamitan. Kaya ito ay tinatawag na self-sustaining na komunidad. Ang krusada ay serye ng mga digmaang panrelihiyon sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim, na may layuning mabawi ang Jerusalem, ang banal na lupa. Nagsimula ang unang krusada noong 1996 at sinundan ito ng iba pang kampanya. Umabot ito ng mahigit 100 taon. Bagamat sa mga krusada ay hindi naging matagumpay. Nagdulot ito ng maraming epekto tulad ng pagbubukas ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asya at pagpasok ng mga bagong ideya at kaalaman sa Europa. Sa gitnang panahon, ang simbahang Katoliko ay may pinakamalakas na impluwensya. Ang Papa o ang pinuno ng simbahan at minsan mas makapangyarihan kaysa sa hari. Ang simbahan ang nagbibigay ng direksyon sa moralidad ng tao, edukasyon at batas. Ang mga monasteryo ang naging sentro ng kaalaman. Dito nag-aaral ang mga monghe at kinokopya nila ang mga aklat gamit ang mga kamay. Wala pang printer noon. Ang simbahan ay naging sentro ng buhay mula sa binyag, kasal hanggang sa libing. Ang Holy Roman Empire ay isang samahan ng mga kaharian sa gitna ng Europa. Layunin nitong buhayin muli ang dating kaluwalhatian ng Roman Empire, ngunit sa ilalim ng pamumuno ng isang emperador at ang simbahan. Ang emperador ay pinipili at pinahintulutan ng Papa, kaya makikita natin ang pagsanib ng kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika. Sa panahong ito, nahubog ang maraming institusyong naging pundasyon ng makabagong Europa. Tunay nga ang gitnang panahon ay isang malagang yugto ng kasaysayan na dapat pag-aralan. Ito man ay nabalot ng maan at tulungan. Ito rin ay panahon ng pagbabago sa iba't ibang aspekto na humubog sa ating kasaysayan. Kami ang inyong mga gaway sa nakaraan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay sa gitnang panahon. Kaya huwag kalimutang magtanong, magsaliksik at patuloy na mag-aral ng